ang ang aking alagang pusa. Ang pusa pala ay parang tao rin. Dahil sa walang kalaro ang kanyang anak at nag-iisa lang, minabuti ng nanay na pusa na laruin ang kanyang anak. Ayan. Inisip kong i-video sila. Tignan ko kung ano talagang ginagawa niya sa kanyang anak. Kanina pa sila naghaharutan. Hinaharot niya yung buntot ng kanyang nanay. Ayan, maglaro silang dalawa. Dati-rati yung wala siyang anak, hindi siya hindi siya maharot. Lagi lang siyang tahimik. Pero nung nagkaroon na siya ng anak, ayan, natuto siyang magharot. Bali, pangalawang anak na nga pala niya yan. Yung una ay 6. Parehas na matay. At walang natira. Ay, nalaglag. Yun. Tapos yan, yung sa pangalawa 4. At ang mga kapatid niyan ay yung 3, yun ay namatay. At yan na nga lang si Bluetooth ang natitira. Kaya ayan, mapagmahal ang aking alagang pusa sa kanyang anak. Hindi lang sa kanyang anak, kundi pati na rin sa amin. Sa pagtulog, hindi siya tatabi sa akin dahil wala naman akong kasama dito sa aking pagtulog. Kaya alam na niya ang kanyang obligasyon na samahan ako sa aking pagtulog sa gabi. Kaya naman, laging may award si Bubay. Lagi namin siyang binibigyan ng chicken. Ay, na naglag. At nararamdaman din niya kung anong ginagawa ko, nagbibideo. Kung napapansin yung mga amiga sa TikTok at sa pagre-reels, lagi siyang nandoon. Para rin siyang talagang tao. Gustong-gusto niya talaga yung nagpapakita rin sa camera. Gusto niya rin mag-vlog. Kaya ayan na. Ayan na, Bubay. Kasali ka na ngayon at ikaw ang bida sa pagbablog natin ng ito. Yan. Gusto niyan dumede. Nagutom na siguro sa kakaharot. Ala, Didi. Ba, pagod na yata ang kanyang nanay. Ayun. Nagpahinga na ang kanyang nanay. Napagod na siguro sa kakaharot.